Ang sakit ng paa ko. Sana buhatin mo ako habang naglalakad tayo. Ang lungkot-lungkot ko. Iniwan ako ng mga kasama ko. Wala na rin ang masunurin kong alipin. Walang silbi ang pagsasabi ko sa iyo. Hindi mo rin naman maiintindihan. Kung makakarating si Luzu ngayong gabi para hanapin ako, papayag akong magkabalikan kami. Ha, aba, ang yabang mo naman. Ah! Uf! Iyak ng iyak, wala ka nang alam gawin kundi umiyak. Kung hindi dahil sa lintik na damit mo. Hindi sana ganito kalubha ang sugat ni Kuya Lu. Tama na, si Yao Hao. Bakit hindi ako pwedeng magsalita? Katapusan na ng mundo. Wala siyang kahit anong power. Pero pinoprotektahan pa rin siya ni Kuya Lu. Sino matinong tao ang magpapakaprinsesa sa gitna ng apokalipse? Zhang Hao. Enye. Zhou Yi, ligtas ba ang paligid? Ligtas. Huwag mo rin kaming sisihin kung malupit kami. Pero katapusan na ng mundo. Wala kang kahit anong supernatural power. Sa totoo lang, wala kang maitutulong sa amin. Ang mga supply sa loob ay sapat para sa iyo ng halos kalahating buwan. Pagkatapos noon, sarili mo na ang bahala. Salamat, Ate Zhang. Enye. Dati, si Luzhou ang gumagawa ng lahat ng ito. Si Luzhou ang gumagawa ng lahat ng gawaing ito. Kung totoong patay na si Luzhou, tapos na rin ang maginhawa kong buhay. Ayun, hindi pala nasayang ang pag-iyak ko. Talagang tapos na ang maginhawa kong buhay. Ah! May tao sa loob. Mamatay na ako sa gutom, hindi ko pa alam kung may makakain sa loob. Tama na ang satsat. Sipain mo na ang pinto. Tingnan natin kung may tao. Hindi ba pwedeng iwan na lang ako ni Gao Hongyang sa syudad? Iisang gasolinahan lang ang mayroon sa masukal na kaparangan na ito. Wala man lang lugar na mapagtataguan. Ah! Uy, mukhang inosente pa pala. Dito sa gitna ng kaparangan. Gaano kalungkot na mag-isa kang nag-iisa rito, miss. Talagang sinuwerte tayo sa biyaheng ito. Ano nang tinatago mo, lumapit ka at tingnan ni kuya. Bakit ikaw lang ang mag-isa rito? Nasaan ang mga kasama mo? Nagbibingi-bingihan ka ba? Iniwan ka rito ng mga kasama mo. Wala nang magpoprotekta sa iyo ngayon. Sumama ka na lang sa amin. Talaga ba, pwede ba akong sumama sa inyo? Hihihi, ayos. Ngayon lang na-gets. Kung naging masunurin ka agad, hindi ka sana gaanong nahirapan. Mabuti at marunong kang kumilala ng lugar. Sumama ka sa amin at may pagkain at inumin ka. Sasama ako sa inyo. May kaunti pang pagkain sa bag na iyon. Uy, may pagkain ka talaga. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo, pumasok ka at magsindi ng apoy para magluto. Opo. Ang bango, ang tagal ko nang hindi nakakaamoy ng ganito kasarap na pagkain. Kuya, gusto ko ring makaamoy. Lumayo ka nga. Huwag mong kalimutan ang mga patakaran. Water type ang matangkad at payat. Fire type si Wang Li. Hindi pa namin alam ang powers ng dalawa pa. Hahaha, ang bango at ang lambot. Hayaan mong alagaan ka ni kuya. Huwag kang maglandi rito. May kama sa loob ng kwarto.
Doon ka na lang, pwede ba? Hahaha. Huwag, dito ka lang. Pasilipin natin kayong magkapatid. Kuya, huwag mong kalimutang isara ang pinto, nahihiya ako. Ene. Anong nangyayari? Ang ingay naman sa loob. Siguro ganado na naman si kuya. Hihi. May mali. Wala ni katiting na ingay sa loob. Halika, tingnan natin. Nakakainis talaga ang mga may powers na ito. Kinain na nga ako ng marumi at pangit na lalaki. Dumihan pa niya ang nag-iisa kong malinis na damit. Nakakainis talaga. Mukhang mga zombie na walang level o nasa level 1 lang. Sakto ang dating nila. Umaapaw ang sama ng loob ko ngayon. Kailangan ko talagang ilabas lahat ng galit ko. 36 na zombie ang napatay ko. At nakakuha lang ako ng isang level 1 crystal core. Sapat lang iyon para ipagpalit sa isang bote ng tubig sa base ng mga may powers. Nakakainis pa rin. Amoy bangkay na ang buong katawan ko. Nakakainis talaga. Pagod na pagod ako. Uhaw ako. Hindi na ako makalakad. Buhay pa si kuya yan. Mukhang babae rin. Siya lang ang buhay na tao. Pero may 5 zombie na papunta sa kanya. 5 zombie lang naman. Napakakaunti naman ng mga zombie rito. Kuya yan, baka pwede tayong huminto sandali. Mukhang malapit na siyang bumigay. Anyi, ganito na ang mundo ngayon. Hindi ibig sabihin na mabuti ang magligtas ng tao. Anyi, hindi ka pa ba natututo sa mga nangyari dati? Masakit ang mga paa ko. Sana pwede mo akong buhatin eh. Saklolo, may tao ba riyan? Tulungan ninyo ako. Saklolo. Ete, nahabol pa talaga niya ako. Matigas ang buhay niya. Siya lang at ang mga zombie sa likuran niya. Wala nang ibang panganib. Tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo kayo. Hindi ko na kaya. Ang ingay mo, isang hamak na zombie lang, pero kung umiyak ka parang katapusan na ng mundo. Salamat. Ako, wala na talaga akong mapuntahan. Pwede ba? Pwede ba akong sumama sa inyo? Kaya kong gawin ang kahit ano. Hindi ako magiging pabigat. O kaya, kapag may nadaanan kayong base, pwede ninyo akong iwan doon. Kung hindi, mamamatay ako rito ng mag-isa. Ano naman ang pakialam namin kung mamatay ka? Sa dami ng namamatay sa mundo pagkatapos ng katapusan, hindi naman ikaw ang kulang. Hindi mababago ng isang tao ang kahit ano. Itong patay na pulang buhok. Kung mamamatay ka, bilisan mo na. Mag-ayos na kayo. Handa na tayong umalis. Hindi mabubuhay si kuya ng mag-isa rito. Isama na natin siya.
Pagdating sa susunod na base, saka natin siya pakakawalan. Hindi naman siya magiging pabigat. Anyway. Anyi, 2 taon na ang katapusan ng mundo, hinihintay mo pa ring punasan ni Kuya Ian ang puwit mo. 2 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang katapusan ng mundo. Panahon na para matuto ka naman. Ang gwapo naman niya. Parang nakita ko na siya kung saan. Saan ko nga ba siya nakita? Teka, bakit parang pamilyar sa akin ang lalaking ito? Bayaw. Anong pinagkakaguluhan mo riyan? Bayaw, ako ito. Ako si Yunya Ozzy, nakababatang kapatid ni Yun Manyu. Mukhang wala ng koneksyon ang taong ito sa ate ko. Pero bahala na. Kumapit muna ako sa koneksyon na ito. Yun Manyu. Yun ang chairperson. Ang kapatid ko ang chairperson ng Student Association ng E-University, si Yun Manyu. Nakita ba ninyo ang kapatid ko? Sinabi ng ate ko na hinahanap niya ako. Pagkaputok ng apocalypse. Matagal na akong naghihintay sa kanya. Pero 2 taon na ang lumipas. Hindi ko pa rin siya nahintay. Sa aming 5 tao. Ang pinakamalapit kay Yun Manyu ay siya. Noon, siya ang vice chairperson ng Student Association ng E-University. Talagang sarili niyang kanang kamay. Kaya mali ang tawag mo sa tao. Dapat tawagin siyang bayaw. At siya ang mas tamang tawag sa kanya. Nakuha ko na, bayaw. Hahaha, ang lupit mong magselos. Nakaasa na siya sa iyo, hahaha. Bakit hindi tayo muna sumakay sa sasakyan at dahan-dahang mag-usap? Hahaha. Sa sasakyan, tigilan mo na ang sigaw-sigaw. Madumi na ang katawan ko. Pwede ba akong maligo muna? Pagkatapos maligo, punasan mo ang pintuan ng maayos. Huwag mong dungisan ang kotse ko. Sino po? Dahan-dahan lang. Hindi ba tayo nagmamadaling bumalik para mag-turnover ng misyon? Kailangan mo ba ng damit? Pasensya na at naabala kita. Ihahatid ko sa iyo ang mga damit sa may pinto. Nga pala, may kabinet sa gilid. May malilinis na tuwalya sa loob. Grabe, ang nipis pa rin ang balat ni Xiaomi. Maski ang kamay, pwedeng mamula ng ganyan. May electric fan ba? Meron. May kasamang fan itong AC na ito. At sapat iyon para sa galing at ganda nila 5. Mananatili rin ako rito. Alam ba ninyo kung nasaan ang ate ko? Kalahating taon na mula nang mag-apokalipse. Nakilala ko siya minsan sa lungsod ng imperyo. Matagal ka na niyang hinahanap. Hindi ka ba pumunta sa timog? Hindi, matagal ko siyang hinintay sa E-City. Buhay pa ang ate ko. Huwag kang umiyak. Ang galing talaga ni kuya yun. Siguradong walang nangyari. Gotten na ako. Salamat, ate. Sabi na nga ba, huwag kang maingay. Ang pangalan ko ay Yan. Hahaha, matandang yan. Kuya, hindi mo na talaga matatakasan ang tawag na bayaw. Ang kapal ng mukha. Pero napakatama ng sigaw. Bilisan mo, mainit-init pa ang pagkain. Kumain ka muna para mabusog. Salamat sa iyo. Walang anuman. Ang ganda niya talaga. Kahit kumakain, ang ganda pa rin tingnan. Hindi ko na kaya. Pwede bang itabi na lang ang tira para bukas? Ayos lang, ayos lang. Ako ang may kasalanan, nadagdag ako ng isang tinapay. Tamang-tama, hindi pa ako busog sa hapunan.
Nagugustuhan ni Annie ang babaeng ito. Basta masunurin lang siya. Pwede na rin siyang itira bilang paso ng bulaklak. Matulog ka muna rito. Malinis naman ito. Salamat, Annie. Walang anuman, una na ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Wala ring masamang amoy ng pawis sa loob. Kontento na ako roon. Mula sa ibabaw ng sasakyang ito. Bumagsak na talaga ako sa kanila. Wala na akong magagawa. Isa lang akong ordinaryong tao. Mahirap talagang mabuhay kung hindi ka aasa sa iba. Siyempre, hindi naman ako basta umaasa sa kahit sino. Kung silang tatlo sa gasolinahan ang tinutukoy mo, mas mabuti pang mamatay na lang ako agad. Bakit ka namumula? Ibawas mo na lang ang gamit niya sa parte ko. Pagdating natin sa King Hubase sa Makalawa, saka na natin pag-isipan. Hindi na kailangan kuya yan. Ibawas mo na lang agad sa parte ko. Anyi. Ang bilis naman niyang angkinin ang tao. Ay, hindi Kuya May. Ako lang naman. Gawin muna natin ang sinabi ni Kanyan. Gabi na. Dapat magpahinga na rin ang lahat. Normal lang namang umakyat si Kuya yan para matulog. At ipinagamit ko ang kama ko kay Yunyausi. Hindi rin madaling umakyat doon ngayon. Hindi ko rin alam kung nakatulog na siya sa ganitong oras. Anyi, tabi muna. Opo, si Jeyo, matutulog ka na rin ba? Bayaw. Sinabi ko nang huwag mo akong tawaging Bayaw. Yan Kianian ang pangalan ko. Bayaw, dual power user ka ba? Bayaw, pwede mo bang butasin ang palto sa paa ko? Ikaw na ang gumawa. Bayaw, hindi ko kayang ako ang bumutas nito. Ang sakit. Huwag kang maarte. Kaunting sakit lang, hindi mo na matiis. Matagal na sana akong namatay sa kaparangan. Takot talaga ako sa sakit. Dati, lagi lang akong nakakulong sa base at hindi lumalabas. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. Ilang beses kong naisip na mas mabuti pang mamatay na lang. Walang silbi ang pag-iyak, hindi nagpapalambot sa mahihina ang mundo pagkatapos ng katapusan. Bayaw, dahan-dahan naman. Ang sakit. Ayan, tapos na. Hindi na masakit. Ah, ordinaryong tao ka nga talaga. Beth. Bakit ka kinakabahan, hindi naman kita kakainin? Esan, ordinaryong tao lang talaga ako. May level 5 psychic power user sa King Hubase. Isang tingin lang niya, malalaman na niya. Kung ordinaryong tao ka nga talaga. CJ. Ang lambot pala ng katawan mo. Bakit ang tigas ng katawan mo? Para kang malaking bato. Salamat, Anyi. Hindi, si kuya yan ang naghanda niyan. Ang bango, lugaw ito na may itlog at hiniwang karne. May karne pa kayong nakakain. Mapalad lang kami noon. May nakita kaming 2 baboy ramo sa bundok. Pati isang buong kawan ng biik. Pinatay namin silang lahat. Pinroseso na namin at inilagay sa space storage. Malakas talaga ang team na ito. Kailangan kong kumapit ng mahigpit sa kanila. Para maisama nila ako sa timog at mahanap ang ate ko. Ang sarap, sa gitna ng apokalipse, nakakakain pa ng mainit na lugaw na may karne. Napakasaya naman ng buhay. Zaizi, marami pa sa kaldero. Kukuha muna ako ng isang mangkok para sa iyo. Palalamigin ko. Hindi na ubusan ng tubig. Siguradong may water power user sa team. Si Yang Qianyan ay may space at healing powers. Si Jiyu ay psychic. Si Migi ay fire type. Mukhang water type si Anyi. Siguradong hindi rin basta-basta si Lian. Huwag sabihin na itinapon na niya ang akin. Mas madali nga namang itapon na lang dahil marumi. May extra bang sinelas? Meron. Panglalaki lang. Tingnan mo, nakalimutan ko na ang tungkol dito. Nilabhan ko ang sapatos mo kagabi. Pati mga damit mo, nilabhan ko na. Ibig sabihin, pati panloob ko nilabhan mo, Anyi. Salamat sa pag-aasikaso.
Mahirap tanggalin ang mansa sa damit, ano? Salamat, Anyi. Kumanan ka, may mga bala sa itaas. Bilis, kunin mo yung boost item. Gamitin mo yung speed boost. Hahaha. Pupunta lang ako sa banyo. Ay, mag-ingat ka. Medyo umaalog ang sasakyan. Ayos lang, kaya ko na. Bayaw, hindi ko sinasadya. Tumayo ka ng maayos. Hindi man lang siya umangal. Gusto ba talaga niyang maging bayaw ko? Zayzi, ayos ka lang ba? May natamaan ka ba? Ayos lang ako. Pasensya na. Mula pagkabata hanggang ngayon. Kahit saan ako magpunta, may mga taong nanliligaw at sumusunod sa akin. Pero mula nang magsimula ang apokalipse, hindi ako nagkaroon ng powers. Nagbago ang lahat. Hindi kayang pumatay ng zombie ng mukha lang na ito. Hindi rin ako makapagbukas ng space. At hindi ko kayang harangin ang mga atake. Ang dala lang nito ay gulo at problema. Kaya hindi nakapagtatakang lalo silang hindi nasisiyahan. At sa huli, iniwan nila ako sa ilang. Pero ngayon, kailangan kong gamitin ang mukha kong ito para mapasunod sila. Napakalakas ng team na ito. At sinalian at Yankianian ang may kontrol kung mananatili ako o aalis. Wala akong powers. Wala rin akong masasandalan. At wala akong supplies. Ang tanging maipagmamalaki ko lang ay itong mukha ko. Sa halip na maging prey na pinag-aagawan, mas mabuting ako mismo ang maging hunter. Ayan. Zaizi, binalatan kita ng mansanas. Para sa akin ba yan? Napakahalaga niyan. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ayos lang. Babalatan ko naman para sa iyo. Mas masarap ang texture kapag ganito kinakain. Talagang inosenteng tanga siya. Hindi ba niya alam na hindi dapat ipinagmamalaki ang yaman? Ang magagandang bagay dapat itinatago, di ba? Pero inilabas niya ng lantaran na parang walang bukas. At binalatan pa talaga para sa akin. Parang takot silang hindi malaman ng iba na sagana sila sa supplies. Anyi, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Pwede rin namang kainin ng may balat. Huwag mong sayangin. Ayos lang. Mas masarap kapag binalatan. Kuya yan. Gusto ninyong kumain. Babalatan ko rin para sa inyo. Huwag na. Mas gusto kong kainin ng may balat. Talaga bang ganyan siya kaamo? Zaizi, tikman mo. Sobrang tamis. Totoong matamis nga. Salamat. Isang mansanas lang, wala namang halaga. Pero itong katawa-tawang pabor na ito. Ang unang hakbang ko para makadikit sa kanila. Malambot ang puso ni Andy at madaling manipulahin. Siya ang pinakamadaling pasukan sa team na ito. Hindi ako nagmamadali. Ang mahusay na hunter ay marunong maghintay. Hihintayin kong unti-unting umakyat ang baging sa puno. Hanggang masanay sila sa presensya ko. At saka ako kakapit ng mahigpit. Hindi na nila ako basta matatanggal. Zayzi, paano nagagawa niyang maging maganda pati habang natutulog? Ang tagal ko nang hindi naaamoy ang hotpot. Gising na si Zayzi. Bakit hindi ninyo ako ginising? Makakatulong din sana ako. Huwag na, kaya ko na mag-isa. Hindi ko nga alam kung mahilig ka sa maanghang. Pero huwag kang mag-alala. Kaunting anghang lang ang ginamit ko. Dapat hindi naman ito masyadong maanghang. Bigla tuloy akong napapasalamat kina Gao Hongyang at sa mga kasama niya. May kutob ako. Parating na ang mas magagandang araw ko. Hindi ba Kuya May ang tawag sa kanya? Hindi na kailangan. Naghanda na ako ng pagkain para sa kanya. Tanghali na siya magigising. Zaizi, tikman mo na. Ngayon lang ako gumawa ng ganitong putahe. Hindi ko rin alam kung masarap. Malambot at malasa ang nilagang karne. Sakto rin ang lasa ng hotpot. Ang sarap. Mas masarap pa sa pagkain sa kantina ng base. Ay, talaga. Kung ganoon, dagdagan mo pa. May natitira pa sa kaldero. Mahal pa rin ang sariwang karne sa space storage. Hindi man lang nanghihinayang ang batang ito para mapasaya siya. Pero talagang masarap ang pagkain ito. Anyi, kung patuloy mo siyang lalagyan ng pagkain. Hindi nakakasya sa mangkok niya. Ay, alam ko na. Ayos lang, maubos ko ito. Ang galing mong magluto, Anyi. Sayang naman kung hindi maubos. Kung mas malaki lang ang sikmura ko, baka makakadagdag pa ako ng isang mangkok.
Ako na ang maghugas. Pagod kayo sa paglalakbay. Magpahinga muna kayo. Zaizi, ako na. Umupo ka na. Hayaan mong palagi na lang siyang libre sa pagkain. Hindi rin siya comfortable roon. Saan ba ako hindi komportable? Tama si Bayaw. Dapat may gawin din ako. Malaki na ako para maghugas ng pinggan. Huwag nang banggitin ang paghugas ng pinggan. Bihira ko ngang mahugasan kahit ang sarili kong baso. Bago ang katapusan ng mundo, may katulong kami sa bahay. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, kasama ko si Luzu. Siya ang nag-aasikaso ng lahat ng maayos. Ang trabaho ko lang ay unat ang kamay at kumain. Hayaan mo siyang gumawa nito. Hindi kami nag-aalaga ng walang silbing palamunin sa team. Gusto niyang manatili rito. Kaya kailangan niyang patunayan na may silbi siya rito. Kuya, hindi siya walang silbi. Wala lang siyang powers. Siya nga ang unang nagpresentang maghugas ng pinggan. Isang beses lang siyang nagpresenta. Hindi iyon tinatawag na ambag. Sa mundong ito, walang nasasagip ang awa. Ang kailangan namin ay mga kasama na kayang lumaban at hindi pabigat. Hindi iyong kailangan ng bantay kahit saan magpunta. Yun ya Ozzy. Malupit ang mundong ito. Ngayong nakasakay ka na sa sasakyan namin. Kailangan mong sumunod. Opo, Bayaw. Susunod po ako. Walang silbi ang pagsunod sa salita lang. Kapag may zombie horde o ambush, huwag kang sisigaw o tatakbo ng kung saan-saan. Baka madamay ang buong team. Bayaw, hindi ko po gagawin iyon. Kung may mangyari talaga, mananatili akong mabuti sa loob ng sasakyan. Hindi titingin, hindi makikinig at hindi makikialam. Hindi naman ako tanga. Kahit kaya kong tumulong. Ayoko pa ring sumama. Ordinaryong tao lang ako. Ayokong maging cannon fodder. Ang isang babaeng kapansin-pansin na tulad ko. Kapag naiwan sa team na puro lalaki, madaling makaakit ng gulo. At mas madali pang magdulot ng alitan sa loob ng team. Ay, isang tulog lang, nasa pugad na ng mga zombie. Sa wakas, nakakain din ng masarap. Ani, itong pork ribs, the best talaga. Dapat matagal mo na itong ginawa. Yung mga niluto natin araw-araw. Wala na talagang lasa. Sige, mag-aaral akong magluto ng masasarap simula ngayon. Sabihin niyo lang sa akin kung anong gusto ninyong kainin. Braised pork, spicy chicken, sweet and sour ribs. Kahit ano, susubukan kong matutunan. May 6 na taong nakabantay, 100 metro sa kaliwa. Sa kanan naman, may 4 na tao sa truck na humaharang sa daan. Gusto ko lang makita kung gaano ba talaga kagaling ang mga malalakas na kayang pumarada ng easy sa gitna ng apokalipse. Gaano ba sila kagaling? Hay, eto na naman sa mga pako na yan. Hindi na sila makakaalis. Ang dami namang mahahabang pako. Huwag na nating pag-usapan ang easy. Kahit pa off-road vehicle ang dumaan dyan. Siguradong sasabog agad ang mga gulong yon. Ang hinhin naman nilang lahat, parang walang pakialam. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala sa mga nakabantay na to. Kailan niya kaya ako sinimulang pagmatyagan? Hindi kaya nakita niya ang maliit na kilos ko kanina. Bless you. Huwag kang matakot. Ito ang unang beses na kusa siyang kumausap sa akin. Ang puti at ang linis, ang pogi niya talaga. Bagay talaga sa kanya ang ganitong hitsura. Pero mas gusto ko pa rin yung mukhang matigas at mabagsik. Yung parang bad boy na siga. Baka dahil nasa rebellious phase pa ako. Gusto ko talaga yung mga lalaking mukhang masama pero matitigas ang loob. So, si Lian ay isang space user din. Pero mas naniniwala akong dual ability user siya. Kung hindi makatarungan kung bakit ganito kalakas ang offensive power ng team na to. Totoong malakas sila dahil may mga baril sila. Pero hindi sapat yon para maging hari-harian sa mundong ito. Dahil sa mental detection at sniper rifle. Para silang mga parola sa kadiliman para sa kanya. Walang matataguan. Parang naglalaro ng may cheat code. Sobrang unfair, wala silang talo. Nakakainggit naman. Sana nagising din ang abilidad ko. May nagbabantay na sa likod. Tapos may mga pako pa sa harap. Mapipilitan silang sumugod para makawala. Sa oras na pumutok ang gulong. Tapos na sila, wala silang kawala. Pero bakit sila tumigil agad? Nakakainis. Walang kwenta, sabi ko alamin mo ang kakayahan ng kalaban. Hindi niyo man lang alam na may mental type user pala sila. Simula noong araw na nakapasok sila sa King Hubase. Binabantayan ko na ang grupong ito. Matibay ang depensa. Kumpleto ang kagamitan. At puno ang sasakyan ng mga supply.
Ang easy na ito ang tunay na kayamanan. Kung makakabalik sila ng ligtas, ibig sabihin tapos na ang misyon na may pinakamataas na reward. Patayin ko man sila. Mapapasakamay ko ang easy at ang lahat ng pabuya. Kapag nakuha ko ang reward na iyon, makakaipon ako ng sandamakmak na crystal kernels. At magiging reyna na ako sa King Hubase. Ang ingay naman nitong kamera, nakakairita. Bayaw, may fireball. Manahimik ka. Pasensya na po, pasensya na. Natakot lang ako kanina. Anong pa-inosente yan? Maupo ka ng maayos, huwag kang malikot. Opo, bayaw, magiging mabait na ako. Napakadali niyang nilamon ang level 3 fireball. Siguradong level 5 na siya. Sunugin mo, ituloy mo lang ang pagsunog. Kahit hindi man masira ang sasakyan. Pipilitin ko rin silang lumabas. Gusto kong. Tingnan natin kung ilang fireball ang kaya nilang saluhin. Ha! Alaynan. Sniper rifle, kahit ang regular na hukbo ng King Hubase, ilan lang ang mayroon yan. At basta na lang nila itong inilabas para gamitin. Ilang kayamanan pa kaya ang nakatago sa space nila? Patayin silang lahat, patayin. Kahit anong paraan pa ang gamitin. Patayin lahat ng tao sa loob ng isi. Akin ang ECU. Akin ang supplies. Akin din ang mga mutant crystal core nila. Akin din. Kayong mga basura ng pigkilling team, lumabas kayo rito. Hindi kayo makakatakas ngayon. Akin ang EC at ang lahat ng supplies. Ang ingay ninyo. Isang high-level ice-type mutant. Hindi ako makapaniwalang isang level 6 mutant ang inaway ko. Linisin ang lugar. Tapusin natin ito ng mabilis. Sobrang lakas ng amoy ng dugo rito. Mabilis itong makakaakit ng high-level zombies. Bayaw, may maitutulong ba ako? Manatili ka sa sasakyan. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag may powers ka. Iyong pakiramdam na hawak mo ang buhay at kamatayan ng iba. Sana may powers din ako. Ako na lang ang natira. Wala na silang lahat. 16 na tao. Mabuti na lang sa tuwing lumalabas ako, lagi kong itinatago muna ang lokasyon ko. Sobrang lakas ng team na ito. Isang babaeng walang kakayahang lumaban na lang ang nasa sasakyan. Patayin ang babaeng nasa loob. Akin na ang ECU. Isama ninyo ang sasakyan at lahat ng supply sa loob. Alaynan. Sino siya? Si Jiyu ay isang psychic type mutant. Paano niya nalampasan ang isang buhay na tao? Iniisip ba niyang pabigat ako? Gusto niyang gamitin ang kamay ng iba para patayin ako?
Sayang at pinatay niya. Tulong, saklolo. Psychic type din siya. Hindi naman sinadyang papasukin siya ni Jiyu. Mas mahalaga siyang iuwi kaysa patayin. Sumunod ka ng maayos at huwag kang gagalaw. Pwede kitang hindi patayin. Malapit nang maubos ang psychic energy niya. Boses ko lang ang pinatahimik niya. Hindi niya nakontrol ang katawan ko. Halos ubos na ang psychic energy niya. Kung ganoon nga, kailangan nating umalis agad gamit ang sasakyan. Ganun lang kadali siyang nahuli. Bukod sa powers niya. Basura pala talaga siya. Ay. Ha. Siyempre, hindi pwedeng sa mukha tumama. Masyadong halata. Nakakawalang gana kung isang saksak lang. Kalat ang dugo kung saan-saan. Ako pa ang maglilinis. Tulong, may tao sa sasakyan. Yenwe, Lian. Hindi mo man lang ililigtas ang hipag mo. Umalis na si kuya yan. Hindi naman siya mamamatay. Nagsusumigaw ng saklolo ang hipag mo na parang mamamatay na. Kapag narinig niya ang sinabi mo, baka masaktan ang loob niya. Huwag, ayoko. Huwag mo akong patayin. Anong nangyayari? Hindi ba siya iyong taong kanina ay hindi ko man lang maigalaw? Hindi ba siya iyon? May dalawang personalidad siya. Zaizi, huwag kang matakot. Ayos na, wala na. Huwag kang matakot, huwag. Akala ko mamamatay na ako. Anyi, takot na takot ako. Ayos na. Kasalanan ko ito. Nahulog ako sa patibong niya. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Pasensya na, Zaizi. Takot ako. Akala ko ayaw niyo na sa akin. May sugat ka ba? Bayaw, masakit ang paa ko. Nang tumatakbo ako kanina, napilayan ako. Sobrang sakit. Huwag ka nang umiyak. Tingnan ko. Esan. Enye. Ang lala ng sugat. Siguradong masakit yan. Zaizi, huwag kang umiyak. Kuya yan, pagalingin mo agad si Zaizi. Hindi talaga ito pilay. Nakuha ko ito noong nag-aagawan kami kanina. Iniwan ng taong iyon ang mga pulang marka nang mahigpit niyang hawakan ang bukong-bukong ko. Mabuti na lang, sina Angie at Yan lang ang lumapit para tumingin. Kung naroon din ang tatlo pa. Sa isang tingin pa lang, malalaman nilang hindi ito pilay. Ayos na, bitawan mo na. Takot ako. Bitawan mo ako. Bayaw. Pasensya na. Angie, linisin mo ang mga pako sa unahan. Maghanda na tayong umalis. Huwag kang malungkot. Bakit pagkatapos ng pag-ataking iyon, biglang naging malamig ang pakikitungo ni Lian at Yan? Lalo na si Yan. Kanina, para siyang ayaw magpalapit ng kahit sino. Wala man lang siyang pinalampas na konsiderasyon. Malinaw na naglalagay siya ng hangganan. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang ugnayan sa akin. Bukas, makararating na tayo sa King Hubase. Kaya siguradong napag-usapan na nilang dalawa. Naiwan ako roon. Ano nang nangyari sa kawawa nating munting bata? Pulang-pula ang mga mata para kang kuneho. Ganoon ba talaga siya nakakatakot kanina? Kahit paano, isa siyang level 4 mutant. Hindi ka man lang napinsala ng bigla ang pag-atake niya. Mas basura ka pa pala kaysa sa walang powers na tulad niya. Ang pulang buhok na patay na iyon. Gusto ko siyang ihiga at bugbugin. Siyempre, kailangan mong umiwas sa mukha niyang iyan. Kuya Mi, wag mo nang asarin si Zaizi. Totoong-totoo ang takot niya kanina. Kung hindi ako nakarating agad talagang. Buti na lang, napakaaga ng dating ng munting Angie natin.
Nailigtas tuloy ng ating munting anyi ang dalagang nasa panganib. Hindi ko lang alam kung magpapakasal sa kanya ang dalaga bilang kapalit. Maghanap tayo ng ligtas na lugar sa unahan at doon pumarada. Magpahinga tayo at magluto ng hapunan. Zaizi, ano ang gusto mong kainin? Lechon, baboy na ginisa, isda sa maanghang na sarsa, ginisang karne, at matamis na maasim na tadyang. Muntik ko nang masabi ang totoo. Gusto kong kainin lahat. Hindi pwede. Kailangan ko pa ring magmukhang malungkot. Sabi ko na nga ba, baboy na ginisa ang niluluto ko. Masarap ang ginisang baboy na ito. Sa amoy pa lang, naglalaway na ako. Magluto tayo ng mas marami ngayong gabi. Matandang Li, ilabas mo ang isang bote ng alak. Ang tagal na nating hindi nakainom. Bawal uminom sa labas ng base. Naku, ayos lang naman. Pinaghirapan ni Munting Anyi. Ang dami ng masasarap na pagkain ito. Kailangang may alak na kapares. Tingnan mo ang bayaw mo. Namumutla siya. Bigyan mo rin siya ng isang bote para kumalma. Isang bote lang. Bayaw, tikim lang. Para mawala ang kaba. Kung cola lang naman. Baka makainom pa ako kahit isang lago. Hindi umiinom ng alak si Kuya May. Zaizi, dagdagan mo pa ang kain. Ayos na, salamat. Kumain ka rin. Ang sarap. 2 taon na akong hindi nakakain ng pagkain ganito kasarap. Sana may isang bote rin ng malamig na cola. Bilisan mo, magsaya tayo, inom na lahat. Ayun na, balak ko pa namang magpanggap na malungkot. Pero ngayon, kahit anong pilit ko, hindi na talaga kaya. Ganyan talaga, astig pa rin si kuya yan. Isang lata lang ng cola, napaamo na si ate. Bigla tuloy akong nangulila kay Luzeo. Kahit hindi kasing ganda ng dati ang mga kinakain at ginagamit ko. Kahit paano, hindi ko na kailangang gumawa ng kahit anong trabaho. Ilang araw pa lang akong naghugas. Pero parang nangingilo na ang mga kamay ko. Ano na kaya ang ginagawa ngayon ng alipin kong si Luzeo? Nasaan si Zaizi? Karaniwan, tahimik lang siyang nananatili rito. Bihira nga siyang lumabas kahit sa sala. Bakit siya nagising ng mas maaga? Pero huli na ang lahat. Ayon sa team na bumalik kahapon. Nasunog hanggang maging abo ang gasolinahan. Nagkalat sa lupa ang mga bangkay na nangingitim. May isa pang bangkay ng babaeng tuluyang nasunog. Patay na si Yunya Ozhi. 2 taon na ang mundo sa ilalim ng apokalipse. Sa panahong ito, kasing halaga na lang ng damo ang buhay ng tao. Gaano ba kalaki ang maitutulong ng kaunting hiya? Zaizi. Bumangon ka na. Para sa kanya, kapag nakita kanyang malapit ng mamatay, wala nang paraan para mailigtas ka. Kaya palihim na lang siyang tumakas. Ang ganoong klaseng babae, pabigat lang talaga. Imposibleng manatili siya roon at maghintay hanggang mamatay. Tumakas siya. Impossible ito. Nakatanggap si Yunya Ozhi ng balita tungkol sa ate niya sa Chi City. Sakto namang mukha ka na ring mamamatay sa harap niya. Kaya umalis siya. Ang ate niya, sa A City. Ang taong pinakamamahal at pinakanasabik niyang makita sa buong buhay niya, ay ang sarili niyang ate. Ngayon, may balita na siya tungkol sa ate niya, samantalang ako. Masyadong makatuwiran. Sobra-sobra. Sobrang makatuwiran na hindi ko man lang mabigkas ang salitang imposible. May balita na siya tungkol sa ate niya. Kaya umalis siya. Ayaw na niya sa akin. Hay! Bakit nakakapagod kahit maghugas lang ng pinggan? Anyi, gusto kong maligo. Nasaan ang malinis na damit? Nasa kabinet po.
Ako na ang kukuha para sa iyo. Nandito na pala lahat. Nasa labas lang ako ng sasakyan. Zezi, tawagin mo ako kung may kailangan ka. Salamat, Anyi. Anyi, pati damit niya nilabhan mo na. Grabe, alagang-alaga ah. Hindi po, Kuya May. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Naghahanap ka lang ng pagkakataong magpakitang gilas. Ako, nagkataon lang na nalabhan ko. Ako, basta, nagkataon lang na nalabhan ko. Hindi madali para sa isang babae na mag-isa sa labas. Hindi ito matutuwa si Anyi. Naawa lang naman ako sa kanya. Wala naman siyang powers. Kailangan ko siyang alagaan. Kung hindi, sino ang gagawa nito? Hahaha, kawawa ka naman. Mukhang nahulog na ang loob mo, ah. Hindi kaya. Tinuturing ko lang siyang parang nakakabatang kapatid. Hahaha, Anyi, Anyi. Mas matanda siya sa iyo. Tinatawag mo pa ring bunso mong kapatid. Kung titingnan si Zaizi, mukhang napakaliit at munting-munti. Kahit anong tingin, parang batang babaeng kailangang protektahan. Hindi ko talaga inisip ang ganung bagay. Talagang pinakakomportable ang maligo. Ang sarap ng init. Parang buong katawan ko ay nakapagpahinga. Sinadya ba talaga ni Meigi ito? Bakit ang lakas ng boses? Parang takot siyang hindi ko marinig. Talagang punong-puno ng kalokohan ang taong ito. Akala ko kapag humingi ako ng maligo, aasarin nila ako. Hindi ko akalaing ganoon pala sila kabukas palad sa tubig. Yun ya Ozzy, halika at umupo ka rito. Bukas, ihahatid ka namin sa King Hubase. Hindi maaari. Hindi ako sang-ayon. Kuya yan, alam naman ninyo kung ano ang kalagayan sa base. Wala siyang powers. Napakaganda pa naman niya. Kapag mag-isa siyang naroon, maaaring siya ay. Hindi ko siya pwedeng hayaang mag-isa sa ganoong lugar. Hinding-hindi maaari. Anyi, tumahimik ka. Kuya, hindi ko kayang panoorin lang si Zaizi na pumunta roon para mamatay. Paano natin siya basta iiwan sa ganoong lugar? Wala tayong obligasyong isama ang isang pabigat sa bawat pakikipagsapalaran. Ang King Hubase na ang pinakamagandang opsyon para sa kanya. Isang maganda at mahinang babae, na may iwan sa isang puro lalaki ang laman na team. Ilang araw pa lang naman. Nagkagusto na agad si Anyi. Kapag tumagal pa, baka isa-isa silang mahulog sa patibong. May kung anong bagay. Mula noong unang araw na sumakay siya sa ifi. Hindi ko na maibabalik. Anyi, bayaw. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Sang-ayon ako sa plano ng bayaw ko. Ihatid ninyo na lang ako bukas sa King Hubase. Zaizi, alam mo ba ang sinasabi mo, hindi mo pwedeng. Alam ko. Maraming salamat sa mga panahong ito. Salamat sa pagsama sa akin sa buong paglalakbay. Sa pagprotekta sa akin at pagpapakain sa akin. Hanggang sa nabubuhay pa ako ngayon. Wala akong powers. Kapag sumama ako, magiging pabigat lang ako sa lahat. Ang pagpunta sa King Hubase ang pinakamabuting desisyon. Huwag kayong mag-alala sa akin. Aalagaan kong mabuti ang sarili ko. Sasabihin kong hindi man lang ako nalulungkot. Siguradong kasinungalingan iyon. Hindi naman ako gawa sa bato. Sa ganitong mundong kinakain ang mga tao, na itinuturing kang pabigat, at pwedeng iwan anumang oras. Siyempre masakit iyon. Pero mula pa noong unang araw na sumakay ako, alam ko nang darating ang araw na ito. Wala akong powers. Kahit marunong akong lumaban, wala rin iyong silbi. Sino ba naman ang nakikipaglaban gamit lang ang kamao ngayon? Kaya nakakainis talaga ang mga taong may powers. Siyempre, eksepsyon ang ate ko. Masyado pang maaga para malungkot ngayon. Hintayin ko munang talagang iwan nila ako. Para hindi masayang ang lungkot ko. Talagang henyo ako sa larong ito. Hindi ko matanggap. Talagang hindi ko matanggap. Magulo nga ang King Hubase. Pero ano ang gagawin niya kung mag-isa siyang papasok doon? Ngayon, nagsasalita ka para sa kanya. Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Hindi isang kainan ang iniisip nila, kundi kung ano ang mangyayari kapag nagpatuloy siyang manatili. Baka ang problema ay manggaling muna sa loob ng team. Sinasabi ko sa iyo, Anyi, huwag ka nang makipagtalo sa kuya mo at kay kuya yan. Pumayag na nga ang ate mismo. Dapat nating respetuhin ang desisyon niya, hindi ba? Hindi niya talaga iyon ginusto. Pinilit siya ni kuya. Kayo ang pumilit sa kanya. Kung hindi sinabi ni kuya na iwan siya, paano siya papayag na pumunta sa kasuklam-suklam na King Hubase? Duwag siya.
Kahit labag sa kalooban niya, hindi siya mangangahas kumontra ng harapan. Napilitan lang siya dahil wala na siyang magawa. Pinilit ko siya, Annie. Magising ka nga. Hindi laro ang mundo pagkatapos ng katapusan. Walang obligasyong protektahan siya habang buhay. Inilatag ko lang ang mga katotohanan sa harap niya. At hinayaan siyang pumili para sa sarili niya. Kaya ko siyang protektahan. Kaya ko siyang protektahan habang buhay. Maaari kong ibahagi sa kanya ang pagkain ko. Maaari akong manatili sa tabi niya kapag mailaban. Maaari kong tiyaking hindi siya masasaktan kahit kaunti. Kuya, kaya mo naman siyang tanggapin. Isa lang naman ang madadagdag sa kakain. Hindi naman maapektuhan ang team. Kaya mo ba siyang protektahan habang buhay? Kapag nakatagpo ka ng high-level na mutant, o ng kawan ng zombie, pati sarili mo hindi mo kayang protektahan. Paano mo siya poprotektahan? Kapag nagambala ka dahil sa kanya, at namatay ka, o nalipol ang buong team dahil sa presensya niya. Saka ka magsisisi. Alam kong tama ang sinasabi ni Kuya. Pero hindi ko kayang basta na lang manood. Habang ipinapadala si Zaisi sa ganoong lugar. 2 araw pa lang tayong magkakakilala. Nagtatalo na agad ang dati nating maayos na team. Baka hindi na lang dapat natin siya isinakay sa umpisa. Anyi. Kumalma ka. Nga, kumalma ka. Tingnan mo, malapit nang tumulo ang mga luha mo. At isa pa, akala mo ba talaga ang ate yun mo? Ay kasing hina ng nakikita mo. Nakaligtas siya sa isang abandonadong gasolinahan. Sa ilalim mismo ng ilong ng isang level 4 na mutant. Ibig sabihin, hindi siya inutil. May sarili siyang diskarte. At kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Kahit pumunta siya sa King Hubase, hindi ibig sabihin na basta na lang siya kakatayin ng iba. Tigilan mo na ang walang kwentang pag-aalala. Wala siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili niya. Kung hindi ako agad sumugod. Matagal nang napatay si Zaisi. Nang isang hampas ng level 4 na mutant. Nasaksihan ko mismo kung gaano kalapit. Ang kutsilyo ng lalaking iyon sa kanya. Sa takot niya, hindi siya makagalaw. Namumutla siya na parang papel. Kaya mas dapat mong maintindihan. Kung bakit kailangan niyang sumama sa atin. Anumang oras, maaari siyang humarap sa ganitong panganib. Sa King Hubase, kahit papaano, hindi siya hahayaang. Palaging humarap sa panganib ng buhay at kamatayan. Ito ang pinakamainam nating pagpipilian sa ngayon. Wala nang pag-uusapan. Yun ya Ozzy, magising ka. Umiyak ka pa at bubuksan ko ang bintana para itapon ka. Hoy, Lian. Hindi ka ba pwedeng magkaroon ng kaunting awa sa mga babae? Hindi mo ba nakikitang binabangungot ang ate yun mo? Kawawa naman, iyak ng iyak. Mabagsik ka pa rin sa kanya. Yun ya Ozzy, magising ka. Huwag kang tulala. Bayaw, susunod ako sa iyo. Talagang susunod ako sa iyo. Huwag mo akong iwan, Zaisi. Huwag mo akong itapon. Ikaw na lang ang mayroon ako. Pakiusap, bayaw. Dapat itinulak ko na siya palayo. Hindi naman ako nananaginip ng masama. Kasalanan nila kung iniwan nila ako. Hindi pwedeng mahimbing ang tulog ko ng ganito. Magpanggap lang muna ng kaunti. Bayaw, huwag mo akong dalhin sa base. Huwag mo akong iwan. Bakit ang tigas ng balikat ng taong ito? Sa pagkakadikit ko, sumakit na ang mukha ko. Bayaw, natatakot ako. Si matandang yan ang pinakamagaling magkunwaring mabait at madaling lapitan. Kapag sinabi nilang iiwan, iiwan talaga. Ikaw na munting hipag, nakikiusap ako sa iyo. Baka pwede nating isama ang munting hipag na ito. Tutal, sobra na ang yabang ng mga lalaki sa team natin. Kailangan din natin ng magpapagaan ng atmosfere. Bitiwan mo ako. Kapag hindi mo ako binitawan, aalis ka rito. Itulak mo pa ulit. Bibitawan ko na. Zaisi, anong nangyari sa iyo? Nananaginip ka ba ng masama? Sige na, huwag ka nang umiyak. Matulog ka na. Alaynan, kawawa naman. Kahit umiiyak, ang ganda pa rin. Medyo kahina-hinala na ito. Zaisi, huwag kang matakot. Narito lang ako. Babantayan kita. Bakit iniisip ko pa rin iyon? Bayaw. Ikaw na lang ang mayroon ako. Luzo, aalis ka ba talaga sa Thunderstorm team?
Hahanapin ko si Zaizi. Kuya Lu, nabaliw ka na ba? Iniwan ka na ng babaeng iyon at tumakas. Pupuntahan mo pa rin siya. Luzaw, hindi ka palubusang gumagaling. Madilim at delikado sa labas. Mas ligtas kung maghihintay ka hanggang umaga. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Pero ni Katiting na katapatan, hindi niya natanggap bilang kapalit. Luzaw, huwag kang magmadali. Alam kong hindi mo siya kayang kalimutan. Pero kung lalabas kang mag-isa, wala itong ipinagkaiba sa pagsuong sa kamatayan. Magkakapatid tayo. Responsibilidad nating hindi siya naprotektahan noon. Kapag nakapaghanda na ang team bukas, sabay-sabay tayong aalis para hanapin siya. Na, Luzaw. Mas marami tayo, mas marami ring tutulong sa iyo. Hindi pa huli kung aalis tayo pagsikat ng araw. Kung lalabas ka ngayon ng ganito, at may mangyaring hindi inaasahan, hindi na kita kailangang hanapin ng mag-isa. Kahit gaano siya kalakas, wala siyang laban sa isang may powers. Maghihintay pa ako ng kaunti. Bawat sandaling lumilipas, mas nalalagay siya sa panganib. Magandang umaga. Umaga. Kailangan mo ba ng tulong sa pagsalok ng tubig? Hindi na, salamat. Kakain ka ba ng almusal? Maaari kitang ipaghanda ng instant noodles. Spicy bamboo shoots na may beef noodles. Paborito ko ang ganitong lasa. CJ, 2 oras bago magising si Annie. Maghanda ka rin ng isang mangkok para sabay tayong kumain. Balik sa Cactus Anime. Cactus Anime. Pupunta ako agad. Cactus Anime. At Cactus Anime Bar. Cactus Anime. Cactus Anime, spicy bamboo shoots na may beef. Spicy bamboo shoots na may beef. Cactus Anime. Heto na ang noodles mo. Mag-ingat, mainit. Salamat. Ayoko. Sabay tayong kumain. Yitsen, ang mga itlog at laman loob ay talagang ang bango sa kontrol ko. Ang sikip naman nito. Kakayanin pa bang magkasya ang isang tao? Ang bilis naman makapili ng pwesto ni tita. Ang mga ordinaryong tao, sa labas lang ng pader pwedeng tumira. Ang loob ng pader ay para sa mga may powers. Ordinaryong tao ako. Kahit may pamahagi ako. Dito lang din ako mapupunta. Noon sa Chaoyang, sumama ako kay Luzu at diretso akong pumasok sa loob ng pader. Hindi na ako lumabas pa. Tita, ordinaryong tao ka pa rin talaga. Yes, sir, hindi ko naman kayo niloloko. Ordinaryong tao talaga ako. Hoy, 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 Annie. Bakit ang sungit mo ngayon? Hindi nakuha ng Wild Wolf Team. Bumalik silang lahat. Ang laking galing naman ng 5 taong iyon. Iyon ang pig-killing team. Bakit nadagdagan pa ng isa? Sobrang ganda rin ng hitsura. 2 taon na sa dulo ng mundo, malinis pa rin ang ganito. Siguradong lagi siyang inaalagaan. Mukhang mahina at malambing. Mukhang water type o healing type na may power siya. Ang ganda ng dating. Hahaha. Zaizi, huwag kang matakot, sumunod ka lang sa akin. Poprotektahan kita. Salamat, Annie. Sa wakas, nakabalik na rin kayo. Narinig kong nakasalubong ninyo sa daan ang Wild Wolf Team. Laging mayabang ang grupong iyon. Ngayon, mukhang natikman na nila ang hirap. Puro yabang lang sila. Hindi na dapat banggitin. Hindi na dapat banggitin si Xu Jingyao. Ang mga ordinaryong tao ay walang powers. Wala rin silang kakayahang lumaban. Bihira na ang ganitong tao sa dulo ng mundo. Itong dalagang ito, si Lian. Bakit parang ngayon lang ako nakakita ng ganito? Na nakasalubong sa daan. Ang pangalan niya ay Yunya Ozhi. Iwan siya rito. Ordinaryong tao si Miss Yun, tama ba? Sa base, hindi maganda ang buhay ng ordinaryong tao. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang sa akin. Sa King Hubase, may ilang salitang nasasabi pa ako.
Kung aalagaan siya ni Xu Jingyao, wala na siyang aalalahanin sa hinaharap. Hindi naman sigurong masama kung mapansin siya. Itzad, salamat. Peke at nagpapanggap parang aso. May nagbabantay sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ordinaryong tao pa rin pala. Kung ganoon, nakaligtas siya. Swerte niya talaga. Nga, si Xu Jingyao. Ang immortal na kamay ng matic action namin, nasa amin si tita na poprotekta sa amin. Ang immortal na kamay ng matic action mo, kalimutan mo na lang yan. Bumalik ka sa immortal na kamay ng matic action. Papunta muna tayo sa mountain house. Dulo na ng mundo, pero may nakauniforme pang pumapasok sa trabaho. Sobrang hirap naman ito. Ano naman? Wala naman. Pakiramdam ko lang parang magkaibang mundo ang loob at labas ng lungsod. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaan sa labas ng pader. Alaynan. Pakisuyo sa team leader at sa space type na may powers na pumunta sa reception room. Tita, tingnan mo, parang dikit na sayo ang mga mata ni Xu Jingyao. Hindi maliit ang dating mo. Huwag kang basta magsabi na kaibigan siya ng bayaw ko. Baka curious lang siya. Hindi mo ba alam? Kadalasan, nagsisimula sa curiosity ang pagkagusto. Huwag kang masyadong lumapit kay Saisi. O, batang Anyi. Sa wakas, kinausap mo rin ako. Uminom ka muna ng tubig, Saisi. Parang tahimik niyang binabago ang bawat isa sa atin. Ang kuripot, ayaw man lang magpahawak. Kuya May. Sumin yan. Noong bata pa siya, lagi siyang sumusunod sa akin. Ngayong malaki na, gusto pa rin niyang pakasalan ako. Pero itinuring ko lang siyang nakababatang kapatid. Minyan, tawagin mo na siyang ate. Kuya May, ano nang ginagawa mo? Ate, tulungan mo naman ako. Bitawan mo si Zaisi. Hindi ba gusto mong manatili siya? Gagamitin ko muna. Mamaya, tutulungan kitang kausapin ng maayos sina Kuya Lee at ang iba pa. Kung talagang gusto nilang iwan dito si Zaisi. Hindi na ako aalis. Pero sa kakayahan ko ngayon, hindi ko talaga mapoprotektahan si Zaisi. Nasa harapan na ang pagkakataon. Siyempre, dapat natin itong sunggaban. Ayos lang, Anyi. Handa akong manatili. Alam ko na, ang talino talaga ng ate natin. Kailan lang wala ka pang kasintahan. Kung ikukumpara kayo niya Ozzy, parang ordinaryo lang ako. Minian, bakit nakatanga ka pa dyan? Halika na. Kuya May, Kuya Anyi, Kuya Jiyu, ate, magandang araw po. Ayokong tawagin si Yunya Ozzy na ate. Hindi kaya sinasamantala ni Meigi ang pagkakataon, nakakainis. Kumusta, ako si Yunya Ozzy. Narinig ko na dati kay Meigi, na mayroon siyang napakaganda at napakalikot na nakababatang kapatid. Ngayon, nakita ko na rin. Totoo ngang napakaganda mo. Salamat, ako si Suminyan. Ikaw rin, napakaganda mo. Isang papuri lang, bihag na agad. Kuya May, bakit hindi muna kayo pumunta sa bahay namin? Alam na ni Lola na nakabalik kayo. Marami siyang ipinahandang masasarap na pagkain kay Chaliw. Lian, nagmamadali ba talaga kayong umalis? Dito na lang kayo sa King Hubase. Ginagamit na naman ni Meigi si Yunya Ozzy bilang panangga. Miss Sue. Kuya Lee, kuya yan. Tara na. Aalis na kayo agad. 25 taon ng single. Parang ngayon lang talaga ako gustong sumubok ng seryoso. Kuya Lee, huwag kang magmadali. Inimbitahan tayo ng lola ni Minian na bumisita sa bahay nila. Hindi naman natin maaaring tanggihan ang kabutihan ng matanda. Talagang mahilig mangialam si Meigi. Dahil bukal sa loob ni Ginang Su ang imbitasyon. Hindi natin ito dapat tanggihan. Tutal, madaraanan din naman natin. Dapat lang na bumisita tayo sa matanda. Dahil buong pusong inimbitahan tayo ni Ginang Su. Sige, pumunta na tayo. Hindi naman tayo magtatagal.
Napagalit ko na naman si Bayaw. Bless you. Kanina, sinasabi mong nakababatang kapatid lang siya. Ngayon, isinama mo na agad sa tabi mo. Hindi mo na talaga kayang pakawalan, ano? Ginoong Xu, may isa pang dokumentong kailangang kumpirmahin ninyo. Mas maganda ang Villa District dito kaysa sa Chaoyang Base. Mas maganda pa ba ito kaysa sa Villa District ng Chaoyang Base ninyo? Nangungulila lang ako sa tahanan. Nakikita ko ang pamilyar na lugar, pero hindi na ako makakabalik doon. Siguradong nahihirapan din siya. Hindi pa rin maitago ni Nian ang nararamdaman niya. Ang tungkol sa damdamin. Hindi naman pwedeng pilitin ang pag-ibig. Huwag na kayong magtayo dyan sa labas. Pasok na kayo at umupo. Paumanhin sa abala. Nahirapan kayong lahat sa biyahe. Kumain muna kayo ng prutas at magpahinga. Lumayo ka, baka masira ang mood niya. Mapapatingin din tuloy ang lahat. Ang sweet naman. Walang itinira ni isang pagkakataon ang batang ito para kay Nian. Magalang at mahinahon. Matiwasay din ang ugali. Mukhang bagay siya kay Nian. Si Yaoyan, may nobya ka na ba? Wala. Lola, pinagawa mo ba kay Tialyu ang himay na manok? May sabaw din ng labanos at tadyang. Esan. Ginagawa na. Inihanda ko na lahat para sa iyo. Kakapasok pa lang niya sa hustong gulang. Paano ko siya magagawang madaliin? Hindi mahulaan ang takbo ng mundong ito. Hindi ko rin kayang manatili habang buhay sa tabi ni Nian. Ang hiling ko lang ay may taong maaasahang sasama at magpoprotekta sa kanya. May nagmamahal, may walang pakialam. Hindi pwedeng pilitin ang damdamin. Bawasan mo muna ang satsat. Itabi muna natin ang munting bagay na ito. Hindi rin naman sila mananatili rito habang buhay. Hindi rin hahayaang gumalagala lang si Suminian ng pamilya Su. Lalo na ako, na bigla na lang sumulpot sa kalagitnaan. Hindi pa nakakasakay ang tiyahin. Kung hindi lang ako nangangambang masira ang imaheng mahina at madaling apihin. Bawiin ko sana lahat ng kalamangan. Kumusta naman sina Tio Su at Ya? Pumunta sa beach sina mama at papa. Ayon sa plano, bukas sila babalik. Meigi, manatili muna kayo ng ilang araw. Noong huli, nalaman ni Tio na dumating ka pero hindi kanya nakita. Hanggang ngayon, daing pa rin siya ng daing. Sige, matagal-tagal na rin mula nang makita ko si Tio Su. Huwag kayong nakatunganga, kain na tayo. Nasa magkabilang tabi ko naman kayo. Basta makapitas ako, ayos na. Esan. Magaling ka talagang mag-utos. Salamat, baby ko. Kumain ka rin, baby. Sinungkit na lahat ng pakinabang, nag-aastang mabait pa. Ang galing umarte. Ano ba talaga ang nagustuhan ni Suminian sa kanya? Baka mukha lang niya ang gusto niya. Kumain ka rin, Nian. Salamat, ate yun. Maganda at mahinahon din si ate yun. Kaya imposibleng hindi siya magustuhan. Baka si ate yun talaga ang itinadhana kay Miggy. Ang tunay na kapareha ng kuya ko. Nakakapagod naman ang kainan na ito. Baby, gusto kong uminom ng sabaw na isusubo mo. Tama nga, mas masarap talaga ang sabaw kapag si baby ang nagsusubo sa akin. Bakit ang cheesy ng mga kabataan ngayon? Kawawa naman si Nian. Sobra na siya. Anong karapatan niyang utus-utusan si Ate Zaisi? Ahem. Xiao Anyi, ano ang nangyari? Masakit ba ang lalamunan mo? Gusto mo bang si ate yun ang magpakain sa iyo? Painumin ka niya ng isang mangkok ng sabaw para gumaan ang lalamunan mo. Hindi na kailangan. May mga kamay ako. Ako na. May kapansanan ako. Ang ate yun mo ang kanang kamay ko. Ikaw, wala ka talagang hiya. Ah, tama. Basta nasa akin ang magandang mukha ni ate yun, sapat na iyon. Nasaan ang banyo ni Nian?